Karon nakabuntago no kanang ang atong padayon nga tun-an karon kay ang kalinaw bitaw. So sa bulan sa April kay peace ang ato ang topic. Unya usahay dili ta mahimong peaceful tungod sa pressure. Kabantay mo kanang ang kinabuhi manggod is grabe og pressure. In fact, ang atong mga youth, many of them mag-breakdown because of peer pressure or parent pressure or grades pressure, daghan kay sila pressure. And even kita nga mga idara na, daghan sad kayo tag pressure at tubangon. And that will be our topic karon. Unsaon nato nga maskin grabe kay ang pressure, peaceful gihapon ta. Tungod kay dili gid moabot sa punto no nga ang Kristohanon mahimong okay tanan. Kanang walay pressure. No? So peace amidst pressure. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog as we read the Word of God. Let's all together read Luke chapter 19, verse 2 to 4. A man named Zacchaeus lived there. He was a chief tax collector. Zacchaeus wanted to see who Jesus was, but he was a short man. He could not see Jesus because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree. He wanted to see Jesus who was coming that way. Let us go to Proverbs 27, verse 7, NIV, slide 6. One who is full loads honey from the comb, but to the hungry, even what is bitter tastes sweet. Atong basahon siya sa Bisaya, mga igsoon. Slide 9. Kung busog ang usa ka tawo, dili siya mokaon bisan pagdugos, apan kun gutumon, bisan pa ang pait nga pagkaon iyang pagatam-ison. Magampo ta. Bala ang espiritu, ikaw ang among teacher karon nakabuntagon, abrihi ang among panghunahuna, among kasing-kasing, ang among pag-understand sa imong word, and ang imong pulong Ginoo mahimo namong hinagiban. Nagtuo mi Lord nga daghan mi gera ginaatubang o gatubangon pa. Pero ang imong pulong mo'y mahimo namong weapon para mo daog mi sa gera sa kinabuhi. Salamat sa imong kaayo Ginoo, amo kang daygon og pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Manlingkod ta. Peace no amidst pressure. Atong makita no nga si Zacchaeus, ang story ni Zacchaeus kay common kay ni siya no, kay halos bata nga niagig Sunday school, kabalo ani nga story. Tungod kay si Zacchaeus, grabe ka mubo nga tao, murag unano, and then grabe iyang tinguha para makakita ni Jesus. Si Jesus sa unang panahon, sa dihang mulakaw siya, tapukan siya mga tao. And tungod kay mubo kayo sa Zacchaeus, wala niya gihimong rason ang iyang diferensya kay unano man siya or mubo kayo siya para dili siya makakita ni Jesus face to face. No, kay dugukon kabantay mo si Jesus nagpakaon og 5,000. Unya ang kwintada ato mga lalaki ra. Just imagine, unsa na kadaghan nga mga tao. Unya wala pag yung microphone sa una. So mauna nga pinasahi or pagkapribilehiyo kaayo kung makasinati ka ni Jesus in a close encounter tungod kay dugukon man siyang mga tao. Si Zacchaeus, ang iyang pressure is gusto ko maka-encounter sa Messiah or sa kanisi rabbi. Ang ilang tawag ni Jesus kay teacher, rabbi. But sa mga disciples, kabalo sila nga, he is the Son of God. So si Zacchaeus, ang iyang gibuhat, unsa man, ingon atong key text, nakatkat siya sa sycamore tree para makakita siya ni Jesus. So sa iyang kakulangon, naa siya action nga gibuhat para ang tinguha sa iyang kasing-kasing nga makasinati ni Jesus, iyang maangkon. Igsuon, isa ni ka-picture sa naa kay daghang gusto buhaton sa imong heart, naa kay tinguha nga mahitabo sa imong health, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa business, sa atong mga anak, naatay mga tinguha. And dili na siya mahitabo nga ihatag ra sa imoa. Tanan no na ay pressure, na ay problema, na ay issues, na kay atubangon nga mga pait ug lisod.
Pero igsuon, ang picture ni Zacchaeus is a picture nga naa gyud kay pwede mabuhat. Ingna imong tapad, naa kay pwede mabuhat. Isa sa atong text is ang Proverbs 27 verse 7. No, kung naay honey, pero kung busog ang tao, dili na para niya lami. Ang honey, no, is makahatag nimo og kanang strength, daghan kay na siya og kanang pinasahi nga mahatag sa body. Pero kung busog ka, dili nimo na bali-balihon. Pero ang tawo nga gutom, ingon ang Bible, apan kung gigutom, bisan pag ang pait nga pagkaon, para niya tamis na. So, unsa man ang imong perspective, panglantaw sa panghitabo, diha nakadepende unsay action nga imong buhaton. Na for example, sa pressure manggod, lain-lain taog ka ng response or reaction kung naay pressure. No, na ako'y tulo ka example sa tuwa tanan karon. Usa ka carrot, di ba? Carrot kanang vegetable, itlog, egg, and coffee beans. Kining tulo ka klase ato ning ipasabak og pressure, magpabukal tag tubig. Dayon ang carrot, ang egg, o ang coffee bean, ato siyang ibutang sa lain-lain na butanganan. Ato siyang butangag pressure, ininit nga tubig. What will happen to the carrot? Mahimo siyang masoft. Unsay mahitabo sa egg? Mahimo siyang boiled egg. Dili siya maguba. Makaon gani siya. No? Mahimo siyang nilungag nga itlog. Unsay mahitabo sa coffee? Kung ipasabak, iagi na to grabe kainit nga tubig. Mahimo siyang lami kaayo nga kape. Sama sa murag na nga pis likod. Mahimo siyang lami nga kape, makapasugod sa imong adlaw nga masya. No, ako I cannot stand in a day without coffee. No, so coffee good really helps me good a lot. No, salamat sa Ginoo. And see, these things went through grabe nga pressure, like ininit nga tubig. Pero lain-lain ang ilang reaction sa pressure. Ang carrot, ilabay na lang nimo kay wa na gyud nalata na, di na makaon. No, kay kung magluto kag carrot, dapat kuan lang, kanang gamay lang nga init, no? Dili nimo siya ininit gyud, boiling water. Ang egg, nahimo siyang mapuslan tungod kay makaon siya. But ang coffee, excellent kayo ang result sa iya sa dihang gipaagi siya grabe nga ininit. Ang pangutana karon, kinsa ka, unsa ka made of, who you are in Christ, nga kung bisan unsay ipaagi nimo nga sakit, bisag unsa ang agian nimo nga pressure, you will come out to be excellent. Ingna imong tapad, maninguha ta mahimong kape. Ingna siya. Dili ka carrot. Ingna siya, dili ka carrot, ha? Ayaw gyud og kalumoy. No, dili nako, kapoy na kaayo. Grabe, gipasagdan ko sa Ginoo. Nganong ako paman sa tanang tawo, nganong kami paman. No, it's not. Hinumduman nato. God is not a magician. And there are laws nga giset up niya daan sa kalibutan. A man shall reap what he sow. So for example, maatay balatian, tungod kay wala nato na atiman atong lawas sukad sa gagmay pata, growing up. Walay disiplin sa pagkaon, sa tulog, sa basing workaholic kaayo ta. So later on, a man will reap what he sow. Dili gyud nato ipasangil sa Ginoo. Tungod kay he's a good father. Ang iyang gusto nga mahitabo sa imo ug sa kuha, mahimong mausab ang dagan sa imong kinabuhi kay nakaila kag Dios. But ang tawo naa siya choices. Gipili sa tawo nga ingon ani iyang buhaton. Example, pastora, nagsakit na gyud akong ulo sa ako ang asawa. Ikaw may niminyo ana. Giignan bitaw kas Ginoo ayaw na, nagtuman ka. Unya karon nga perting paita ang kaminyoon, masuko kas Ginoo. Hello. The pressure that we're facing today is part of life. Masayop man ta, masayop tagpili. Magsakit ta. Atong mga anak will do what they wanted to do when they grow up.
And if you're a good mother or a good father, and then ang imong anak later on will choose to do something bad sa iyang life, it is not because wala ka nagtarong as mama or papa. You did your best. Pero para sa imong anak, dili to enough. Maunang nagrebuild siya, nagbuhat siya ani, nagbuhat siya ana, iya pud nang harong sa Ginoo. Busa ang tanan nga pressure nga atong giagian karon, nagdepende na how you perceive it. Unsa imong panglantaw ana? Kini bang ininit nga tubig? Mura ba ko anig carrot? Mura ba ko anig egg? Or mura ba ko anig coffee? Ang egg mapuslan, makaon, pero ang coffee very excellent. Igsoon atong tinguha like Zacchaeus, nga bahalag pananaw sa uban. Tuga-tuga makagpangandoy. Si Zacchaeus siguro niingon siya sa iyang parents, Mapa, gusto gyud ko makakita ni Jesus. Gusto gyud ko nga naami encounter, niingon siguro yang ginikanan, iya baka igsuon, iya bakang friends, pagpuyo, kaputot nimo. Ay pod paninood, no? Kagamay kay nimo. Wa ka kabaw nga tagalakaw ana ni Jesus, dugo ko na, hilom. Ayaw na pangandoy, ambisyuso ka. Kinsay na ingnon deribig, kinsay na ingnan deribig ambisyuso kay kabe. Igsoon, pasagdi na lang yun na. Ang imo, Dios, He's a God nga able muhatag sa tinguha sa imong heart. Kung kayano nimo ang price to pay. Now, the determining factor, let's discuss the determining factor, slide 11. The determining factor in facing pressure, kanang muatubang ka ba, unsay mga factor ni ini para makalahutay ka sa pagatubang sa pressure and you will have peace. No, ang determining factor, number 1 is unsa gani? The state of a person's appetite would make them determine what is sweet and what is bitter. The state, kung may kag state, unsay kahintang sa imong panghuna-huna, unsay kahintang sa imong panglasa, kinik appetite ang gigamit sa author. No, so kung unsay kahintang sa imong panglasa, ikaw mo'y muingog lami ini og di ni lami, pait ni den kini tamis. Kay ang taong gigutom, ingon ang Proverbs, maski ng pait para niya pais na ni. Basta kay buhi ko karon, nakakaon ko karon. Pero ang tao nga busog, busog kay ka ba? No, nangatumig family day gahapon sa IDS. What I did is nagbayad ko og para namo tanan sa class ni Gabriel per headman. Buffet sa ilang Gabriel. So nagbayad ko per head namong upat, ako og silang tulo nga magsuon. Nagbayad po ko per head para kang Shane. Kay para patas, kay kaila ko sa akong mga anak. Basin palag mo balhin na ngadto sa pikas table, maulawan ko. Ngano maning namay ni balhin sa pikas table, wala ba gabayad ang mama ani? Unya lami man akong anak mangaon gyud. So duha ka classroom akong gibaryan. Buffet ilang Gabriel, ilang Shane kay plate pero daghang sudan, mga duha ka sudan tulo. Pero nakapack na siya. Kabalo mo kung busog na gyud ay, bisan paglami kay ang pagkaon, ingon na gyud akong mga anak, ma, kanang giputos, ingko lagi di na gyud ninyo makaon no. Dalo na natos balay. Bisag unsa kalami ang pagkaon, basta busog ka, ingon ang Bible, dili na nimo ma-appreciate. Bisag unsang effort sa imong ginikanan, pero para nimo nang pressure naman mo nako. Wala ka kabalo sa heart ug mind sa imong parents nganong kinahanglan nimo na agian. Pero para nimo nang pressure naman mo nako. Because feeling sa anak, no, sa youth for example, dili sobra ra ang pressure inyong gihatag sa kuha. But sa heart sa parent, anak para ni sa imo. Para mahasa ka karon, para ready ka sa future. Amen? Now, ang tawo nga wala gigutom maskin ang lami mga pagkaon igsuon di na niya kaunon. So it's the same with your state of mind. Unsa ka manghuna-huna, unsa para nimo ang sitwasyon nga imong giatubang karon. Kung tanaw nimo, yes, ininit ni ang akong giatubang karon, pero kay coffee man ko, mahimo kong humot, nindot og excellent nga gibubuan kog kape. Ingna imong tapad kape ka. Kay na, gibubuan ra ba nag-ininit ron.
Busa ay kumpiyansa na niya ha, kay mutalsik niya na sa imo ron. No? So the determining factor is the condition of an individual. Unsay condition nato? Number 2, kung unsay ilang i-embrace or unsay ilang i-reject, unsay ilang ganahan buhaton o unsay dili nila ganahan buhaton. Your condition. Giunsa ka pag mindsetting sa family, sa teachers, sa imo ang core group, friends, unsay mindsetting nimo. Because your condition, dako kay na siya nga factor mga igsuon para makaya nato ang pressure. Unsay i-embrace nimo, unsay i-reject nimo, unsay ganahan nimo buhaton, o unsay dili nimo buhaton. Ang condition sa imong panghunahuna o pagbati, dako kay na siya kahimuan. Si Zacchaeus, naka-condition siya, bahala gamay ko. Makakita jud ko ni Jesus. Hingkat-kat siya. Pagkat-kat niya si Jesus ni hangad. Og niingon siya, Zacchaeus, moadto ko sa inyong balay. Because ang Ginoo igsuon, mu-attract siya og someone nga mulakaw sa tubig. The hands of God will move kung makakita siya faith. Ingon ang book of Hebrews, it is only faith that pleases God. If you move according sa imong makita, if you move according sa imong pagbati, the hands of God will not like do something or do a miracle in your life. Because if there is no faith, you are not pleasing God. When you limit God in a box, putot man ko, dili na ko nakaya gyud na makakita ni Jesus. So, sa ato karon unsay limitation nato? Pastora, daghan kay may problema. Grabe ang pressure. Diri. Mao nang ni-give in ko. Kay na-pressure ko. So that is what you're made of. Kung i-pressure baka, kabalo baka mo say no. Kabalo baka mo stand up. Kabalo baka mo embrace sa unsay dapat, mo reject sa dapat i-reject. That is your state. Kinsa ka. And it's important, no, nga masabta nato, mo ni siya mga determining factor. Let's study Laban. Genesis 29 verse 16 to 19. Si Laban, he's an uncle of Jacob, paryente ni sila, na siya duha ka daughter. Ingon ang Bible nga ingon diri sa Bible no na kanang duha ka buk ngalan sa iyang daughter. Duha ka buk iyang daughter, ang ngalan si Leah ug si Rachel. Unya, ingon ang Bible nga si Rachel dili ang nindot kang Rachel kay iyang mata. Grabing description, no? Mata ni Rachel ang gwapa or yung sparkle. Pero pag describe niya Leah di ay. Pag describe kang Leah, ang mata ni Leah kay kanang murag lowly, no? Or siguro defect iyang mata, whatever. Basta di siya ing anak kagwapa. Unya si Rachel ang gwapa. Unya si Jacob, nahigugma siya kang Rachel. Physical attraction. Gitrabahoan ni Jacob og 7 years si Rachel. During sa wedding night nila, ang gipadulog ni Laban is si Leah. And ingon ang Bible, ang 7 years nga pagpanarbaho ni Jacob para kang si Rachel, chicken ra kayo. Murarag wala para niya. Wala siya nagkwinta nga, grabe ni 7 years. No, the Bible doesn't say that. Para niya, murag dili kapoy ang 7 years, o dili dugay ang 7 years. Basta kay maasawa niya si Rachel. Unya karon kay si Leah man ang gipadulog niya, giigna na pud siya ni Laban, magtrabaho na pud kag another 7 years para kang Rachel. 14 years na tanan. Pero para kang Jacob, iyang perspective is nahigugma man ko ani nga person, willing ko og buhaton ako tanan para niya. When you grabe ni nga pressure kang Jacob. Just imagine, 7 years niya gitrabahoan si Rachel. Unya ang gihatag niya nga madulog niya is ang igsuon nga wa siya nahigugma ato. Unya para maiyaag yun si Rachel another 7 years nga trabaho. These are real pressure. Pero unsa may condition or mindset ni Jacob?
unsa may makita nato? Kung mahigugma gyud ay ka, when you love something, slide 21. Unsa ingon dira? Asa tong slide 21 ate? When you love something, you will do it with passion, you will not complain, and you are dedicated. Ang gugma igsuon mo na topic na to sa February. Ang gugma ang pinaka-foundation para ka makakaya kag pressure. Bahala, grabe kayo ang pressure. Pero you love to do it. You're willing to pay the price. And para nimo, okay rani, basta ang result ani ang mahitabo. Then, because of ang root niya is gugma, bahala, grabe ang pressure, mo resulta siya peace. So peace is a byproduct of someone who is rooted in love. Pag gugma ang rason niya nung gibuhat nimo imong gibuhat karon, bisag unsa pa na kalisod, igsuon, you will surpass. You will be able to face it and makaya nimo ang pressure. Pero kung wala ka nahigugma sa imong gibuhat, you will complain, wala kay dedication, and wala kay passion. Passion will fuel determination. Pag grabe ka ka-passionate, mo na siya'y murag gasolina, no? Para buhato nimo ang mga butang balag unsa na siya kalisod. And ang root ana igsuon because you love something. Ngano man nga mo simba kag Sunday, bahalag bilar kag Saturday, bahalag ikapoy ka, ngano mo simba kag Sunday because you love God. And you want to seek Him first because Sunday is the first day of the week. You want to honor God as your first. Pag dili gani gugma ang rason nga nung naa ka diri igsuon, pag i-pressure kag ayo, wala dili na ka makita. Pag moagi ka grabe nga sakit, grabe nga wala gitubag ni Lord imong prayer, grabe nga pressure, moingon ka dili na ko nimo Lord. Nganong musimba pa man ko sa Ginoo nga gialaw kani nga grabe nga sakit. Sa recognition ni David, when was the recognition? Friday? I was able to sit with a mom nga with honor sa diyang anak. And di man kay nako nakaila ako ang mga mothers no sa room. Because ang mo-attend og meeting, either si nanay, Auntie Ida, o sa kung mo-attend man gani kog meeting, na ako sa likod, no, wala kay ko'y kaila. But, para di ko ma-officer. Kay I don't want to overcommit ba. Kay kung mailan jud ka, agoy ma-officer ka. So, dili lang sa ko, kay I have a lot of commitments already. So, nakasit ko with a mother, kabalo mo, ingon siya, DepEd teacher sad ko, ana siya. And nag-leave ko, pastor, because namatyan ko anak. 2 months, siguro 3 months ba ang baby, and then nakuhaan siya ba, no? Kana na heartbeat, and then pagka next month, wala na heartbeat ang baby. And then iyang face was so downcast, and hapit na pero kuan man to recognition ba, na ay event, nami sa likod nagstorya. And anda na siya, sakit kaayo. And then I ingon ko, kabalo ka ma'am, sa 2020 namatyan po kog anak. 7 months akong tiyan and my baby died. Ingon siya, 7 months, dako na no. Ko, walay sama kasakit kung mamatyan kag anak. And then, nagtulo na iyang luha, ako siyang gihag, anak ko, nasakitan po ang Ginoo ma'am, nga namatyan tag anak. It is not God's will. But siya, lagi, grabe ko ka-pressure sa trabaho, dayon lisod kaayo, problema pa sa balay. A lot of things is going on. And ko ako ma'am, namatyan kog baby, kabalo ko nga nasakitan po si Lord ato. Pero kay, naaman po ko'y part ato. Pandemic to, taas kay kog stress level, wala na ko na-manage akong pressure, and sige kog bilar, and sige kog kasuko, and everything, because pandemic man to. And niresulta siya nga na-weak ang akong baby. But, kabubuton or nalipay ba si Lord ato? Of course not. Sometimes malimot ta ba? Nga sa pain nga imong giagian, pinakauna nga nasakitan imong amahan. Because of the wrong choices.
Dili ka bubuton sa Dios nga biyahan kag papa. Dili ka bubuton sa Dios nga i-reject kag mama. Dili ka bubuton sa Dios nga pobre kaayo ta. Dili na ka bubuton sa Dios. But all of this is a result of the decision na gibuhat sa someone in your lineage. Ani atubang ka anak karon. Karon nga mao na imong sitwasyon, what will you do? Mura ba kag carrot? Mura ba kag egg? Or mura ba kag coffee? Because kung nagtinguha ka igsuon, na kung ma-okay ra unta akong parents, makatuon jud kog ayo. I listened to Freelin's testimony kaganina. Kasi nati ko sa giagian nila as a family. And she will graduate with honors, with high honors. Dili with highest, no? Okay. Pero that is an achievement sa usa ka bata nga grabe giagian inside the house. Conflict, away, sometimes kulang ang finances, and walay papa si Freelin. And nagdako siya sa family nga iyang papa karon is di na iyang biological na papa. Deep inside sa usa ka anak, it's very hard. Pero ikaw ang mapili. Mao nang naatay simbahan, mao nang natay Bible study group, mao nang natay ate o kuya inside the church. Kay kung wala na igsuon, mo crush ka sa pressure. Kung walay D group si Freelin, I don't know kung unsay mahitabo sa iya. Kung wala siya nag-dance ministry, nag-kids ministry, og naa gyud taga Sunday kay isog man kay nigmama. Di mo manimba. Isog gyud ako kay nagbabaw ginahan. Kung walay mama nga ni barog, bira ilang anak sa simbahan, imong anak igsoon mo crush gyud na nganuman. Because sa kalibutan, grabe gyud ang pressure. Sa sulod sa balay, grabe kay ang pressure. And it's very important ang conditioning nimo as an individual. Why are you doing what you are doing? Your why. Nganong gibuhat nimo imong gibuhat karon? Because daghan kag kontrahon ana, daghan kag banggaon ana, walay accomplishment na chicken lang. Kung gusto ka mo pasar, imo nang bilaran. Kung gusto ka ma-honor, kinahanglan dili ka mo absent, or maghimo kag assignment on time, or amiguhon nimo gayo imong teacher. Or mutapad kag pinaka-bright. Kabalo mo na akong gingon sa akong mga anak na technique ra yun niya, makigbarkada gani mo, katog yung mga bright. Siya mo ba ma? Grade 1 pa lang sila, mo na ako mindsetting. Ayaw, magbarkada gani mo, katog yung mga top 1, top 2. At least top 3 ka. Okay ma. Ayaw gin mo pagbarkadag mga dili bright anak, kay nga no, madalahig ka. No? Nya ma, pwede po mangupya. Ayaw po ng mangupya. No? But, ingon ang kabalo mo biblical manggod na. Ingon ang Bible, no? Bad company corrupts good character. Bisag unsa pa nimo na pagpadako imong mga anak, kung ang company, imagine, mag-eskwela gyud whole day na sa school. Right? Nya ikaw katagabiin na tamabot, kapoy pa kay ta mo, tanaw pa tag TV pa sa balay, wala na kay tay company sa tong mga anak. Kinsa may kauban nila everyday? Classmate. Kung dili sila matarong og pili og amigo, igsuon, maguba gyud atong anak. Amen? And kung nak pwede ra mo magdulag computer, basta ang inyong mga kadula, mga bright. Kay magdula man gyud na sila computer, pero katog yung mga bright na. Para kung mudula kag computer, madalahig ka silang kamaayo. Sa pagdula pa lang man, excellent na. Padulaon man ako sila. Pero kinanglan ka nang dili mapilde. Competitive kay inahan, no? Number 2, na your conditioning, ikaduha, philosophy nimo sa kinabuhi. Unsa man ang philosophy? Prinsipyo nimo sa kinabuhi ba? Unsa ba kung pangutanon ba ka karon kinsa ka, unsay barugana nimo, makatubag ka ba? Igsoon, kung nakailig-on nga filosofiya sa kinabuhi, dili ka basta-basta matinag og problema. Dili ka mabuak or mo crash kung pressure, kung naay pressure. Now, the story of Paul in the New Testament is a person nga grabe og philosophy sa kinabuhi. Number 1, kabantay mo, si Pablo, apil ba siya sa 12 ka disipulo? Dili.
So sa dihang naglakaw-lakaw sa Jesus for 3.5 years, uban ba si Pablo ato? Wala. Wala. Dili siya kauban ni Jesus. Wala siya personal encounter ni Jesus. Not like Peter, James, and John, who's Jesus' core. Core group ni Jesus. Si Pablo kay latecomer. Perting ulahiya na kayo ni Paul. Wala na siya kaapas sa dihang si Jesus, buhi pa og naglakaw sa kalibutan. Dili pariha sa ubang disipulo. Pero unsa may nahitabo sa kinabuhi ni Paul? Nagtanom siya mga churches, perting daghana, and not halos, 2/3 of the Bible, si Paul ang nagsulat, the New Testament. And ang mga doktrina nato karon nga Christianity nga doctrines, si Paul ang nagsulat ana. Pinaagi sa pagpadayag sa balaang espiritu. A latecomer, dili kauban sa 12 disciples, perting ulahian na siya ni sulod, pero siya ang nisulat sa 2/3 sa Bible. Ingna imong tapad, sigilag na ulahin na ka. Pastor, may mana sila, oy, kay gauna naman na sila sa ministry. Ako kay ulahi man ko. Ayaw gyud kabala ka igsuon, kay ingon ang Bible, ang naulahi, maguna, ang naguna maulahi. Okay ra gyud na. Paul, ang iyang philosophy sa kinabuhi igsuon, no, is makita nato ba nga sa Biblia gyud no makita nato na grabe ang pressure nga giagian ni Paul. Pero nakalahutay siya. Having a philosophy of life, slide 25. Unsa day pasabot kung nakay philosophy sa kinabuhi? Means developing a personal framework. Kanang frame ba? Frame. Photo frame. Okay? Di ba rectangular ng frame? Naa kay framework, naa kay pang imong panghuna-huna na develop nimo imong personal nga framework sa imong belief system, imong value system, nga maunay mo guide sa imong decision making, maunay mo guide sa imong actions, at maunay overall makatabang nimo sa pag-arangkada nimo sa kinabuhi. Imong filosofiya sa kinabuhi. Maunay mo tabang nimo para ma-find nimo ang meaning and purpose sa unsa may experience nimo. So your philosophy in life should be biblical, rooted in God's Word, na memorize nimo, nasabtan nimo, mauni ako. And kining akong pagkaako, diri magdagan ang mga desisyon ako sa kinabuhi. Dili ko mugawas ani nga frame. Maunay philosophy. Ang philosophy sa kinabuhi sa usa ka bata, ma-develop na siya sa kanunay iingon sa iyang ginikanan. Parents are the first teachers sa usa ka bata. And when you do great as a mother or a father, maka-create kag philosophy sa imong mga anak. And dili sila mo gawas anang framework. Ilang core values, ilang belief system, mahimong ligon, bisan unsa pa iingon sa kalibutan, imong anak dili siya mo crushed. Because natudluan siya sa Biblia, natudluan siya sa ginikanan, o natudluan siya sa tita, tito, family members, or the group leader, or the church, dako kay na siya og effect sa bata growing up. Now, unsay pasabot sa core beliefs and values? Mauni siya ang fundamental beliefs sa kalibutan. How do you see the world? Perminti ko maingon sa akong mga anak, the world is evil, and the world will influence you para malayo ka sa Ginoo. Dili gyud mo abot ang punto igsuon nga ang kalibutan mo follow through sa biblical point of view. No, it will not happen. The world, ingon ang Bible, will continue to oppose God. Atong kisa nag-devotional lately in the book of Luke, chapter 12. Pag-devotional sa akong mga anak because they have to pass their daily devotion tagagabi before sila matulog or before sila magdula. Mag-devotional sila. And then mo send sila sa among GC o gilang mga takeaways. Kabalo mo, I have to talk to kuya, my eldest. Why? Because pag send niya sa among GC, ingon siya, number 1, iyang takeaway. Ha? Ano yung takeaway? Number 1, Jesus causes division. Number 2, ano ko sa nga,
So anak, unsay imong pagsabot anang si Jesus nag-cause og division? Ana siya, I really thought, Mama, si Jesus is for peace and for unity. Now I have read in the Bible, kasi nag-devotional be? Nakabasa mo ana, ngayon siya ni anhi ko para mag-cause og division. Sa pamilya, ang papa makontra niya ang anak. Ang igsuon makontra niya, ang mama makontra niya, no? Pero unsa may philosophy nato, di na lang ko mopadayon ng Bible study oy. Nasuko manggod akong mama. Ay di na lang ko mopadayon og simba kay di mo sugot akong bana. Ay dili na lang gyud ko mo support sa ministry kay nalain akong anak. Pero unsa ingon ni Jesus? Nianhi ko para mag-cause of division. Grabe na nga pressure, no? Kay ang atong worldview, ang atong panglantaw manggod, kung pang Ginoo ni tanan hapsay, kung pang Ginoo ni walay mo kontra nimo, kung pang Ginoo ni okay tanan, igsuon pertinang sa yupa. Kay kung sakto pa na wala gilansang si Jesus sa cross. Sagara sa tuwa atong goal kana bitang peace. Unsa ingon ni Jesus? No? Ingon siya, no nga kanang gira ang iyaang atubangon pag-anhi niya. Buntogo niya ang sala. Pero kita atong worldview, atong philosophy, kay dili na man gud ko okay. Kanang nasuko man gud akong kuan, nga nagsimba ko, nag-Bible study ko, nalain man gud akong family, sumuundang na lang ko. Philosophy. Igsoon your core values. Your belief system is very important. Kini siya nga beliefs, no, are often shaped sa imong experiences, sa culture ninyo, aha ka nga lugar nagpuyo, pamilya nga imong gidak-an, and mga personal imong reflections sa panghitabo. Mao daying ato akong papa, mao daying ani akong mama, mao daying ani among pamilya. Personal reflection nimo. And mao ni siya ang mumold sa imong philosophy, imong core beliefs and values. Ikaduha, purpose and meaning. Igsuon mo ni mutabang nato para ma-identify nato kung unsay importante sa kinabuhi. You know, dili di ay pwede na tanan pwede mo bira sa imong time. Tanan pwede mo bira sa imong energy. Tanan pwede mo bira sa imo. No, you have to have a framework. This is who I am and this is what I am called to do. Para dili ka mahurot. You cannot be for everyone. There are specific calling and you have a specific meaning sa imong purpose. So kung nakasabot ka ana, dili ka ma-crush. You know, sa mga youth, they're discovering their strength, they're discovering their purpose, and you know, grabe kayo ni silang peer pressure. For example, kung banggiitan ng atong mga anak, biraho na sila ani nga grupo o ani nga grupo, leader ka diri, leader ka diri. I will always tell my children, you're a leader, you're born a leader, trained a leader, and it is the will of God that you will lead. Mao gina, mao nang nakaila ka sa Dios para mahimo kang leader. Unsay ingon sa Bible, you will be the head and not the tail. That's the will of God. Pero ang journey na to ana, perti ng lisura. Permi ko maingon sa akong mga anak, choose a certain group that you're very good at. Ayaw nang imong duphan tanan. So you have to understand your purpose and your meaning and where you're good at. Imong personal relationships, kinsara ang imong kanunay ubanon, kinsa imong core group, mamili yung kaana igsuon, kinsa imong paminawon, kinsa ang grupo nga kabalo ka nga dili ka pasagdan o di kabiyaan. And this will be helpful sa atoa. Unsay career goals nato? And unsay contribution nimo to a larger or bigger than yourself? You need to be part of something greater. Ang simbahan daghan siyang outreach ministry. Ang simbahan, mangulo siya sa usa ka dako nga gathering sa siyudad sa Iligan, which is Youth Ignite. Kita ang mangulo ani, kita ang mo raise of funds ani, kita ang mag-una ani. Then we will be part
of something larger than ourselves. And you will find purpose and meaning by doing that. So maoday na siya philosophy sa kinabuhi. Para kang kinsa man ka, imong energy, ang imong kahago. So kung nasabtan nimo nga ako para ko sa Dios, then para ko sa Dios. Dili ko para sa kalibutan. It's the same with our musicians. If you are part of our music team, dili ka pwede na i-gig sa gawas. Kung manginabuhi ka through music sa gawas, then mo disqualify ka for music team sa sulod. You cannot be both. Mao na siya core values. Mao na siya philosophy sa kinabuhi. So kung ngayon mong panginabuhian, music sa gawas, then dito sa ka. Hangtod mo abot ka sa point nga ako, akong tingog, akong talento para sa Dios. Amen? So, these are the philosophy nato sa kinabuhi. Now, let us look into Paul's philosophy in life. Philippians chapter 3, verse 12 to 14, slide 30. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on. I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Mauni iyang philosophy. NIV to siya. Verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ingon si Paul, akong biyaan kung unsay humana, ug mupadayon ko towards sa unsa pay umaabot. This is his philosophy. And we can learn something from this. Nganong dili ta ka move forward, kay sige tagkabilin sa past. Di gyud ako siya mapasaylo, pastora. Iyang gibuhat, di gyud. Ako gyud tong timan-an. Bahalag dili mag-okay ang relationship. And then, maong ing-ani mi karon, grabe man gud akong mama, grabe man gud akong papa. Mao nang naing-ani ko karon tungod nila. Paul is someone nga di na mao yang pilosopiya sa kinabuhi. Ingon siya, forgetting what is behind. Kung unsa nay nahumana, kalimtan ako to. And I press on. Mopadayon ko kung unsay ahead of me nga gihatag ni Christ sa akoa. I press, verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mauni iyang pilosopiya sa kinabuhi. I press on to win the prize. Kung unsay giandam sa Dios para nako, kung unsay calling nako, kung unsay purpose nako, I press on. Now the word press, dira nagsugod ang word nga pressure. Slide 30. From the word press comes the word pressure. In Greek, it's dioko, means press, to pursue. Interestingly, to persecute. Press the I press on, ingon si Paul, meaning, tanan nga kalisod, tanan nga pressure, at tubangon ako to win the prize. Akong pangutana, unsa kadako imong damgo? Unsa kadako imong tinguha sa imong mga anak? Unsa kadako imong panglantaw sa imong future? Because kung wala kay panglantaw sa future, that's the very reason nga nung mag-crash ka today. That's the very reason nga nung dili nimo kaya ang pressure today. Because wala kay gi-look forward nga prize. You're ignorant or you don't know that there is a prize later on. That when you do something amazing today, you will be building a good name sa imong pamilya and your future will never be the same. But there must be someone who's willing to pay the price. Nag-video call me sa akong mga igsoon kagahapon and nag-screenshot si Dale. And it dawned on me, the verses na akong gistadihan, na kung wala ako ni press on, there are so many bati, dagko nga sala that I did in my life growing up. Kung wala ko ni press on, I don't think maingani among household. Kung ni-give up ko as the eldest in the house,
I don't think my siblings will be able to achieve unsay lang na-achieve karon. Gi-impress sa Ginoo sa ako na it's okay that people will insult you. It's okay nga maglisod ka. It's okay. Because like Paul, you press on towards the prize. Tanan na imong kaya bayaran today. Imong family ang muani ana. You know, si Dale at age 30, nag-invest na siya og wa gyud na ko na nabuhat sa dihang 30 akong edad. Investments, yuta. And I am just amazed. Ang sweldo sa akong brother si Samsam, parehang sweldo sa akong bana. At age 28. Nangita siya kasawa. Shout out sa mga Lord, tagay kasawa akong manghod nga buutan og nangalagad nimo. Og ako pa ding duha ka manghod. Amen. Si Dale bana yang ipangita ha. Si Samsam asawa. But looking at them ba, Lord, thank you. Nga akong nanay excited na kay molarga siya Europe. Matay no graduation ni Dale. Amen. Unta madayon. Unta madayon. Ubanon po daw si tatay. Among tatay sige na lang ni kabilin. Kaya among nanay laagan, among tatay magatiman ragbaboy dito. Someone has to pay the price. Ingna imong tapad. Let's pay the price. Bariya nato ni, bariya nato. Press on. Press on. Because kung naay someone nga mo barog sa pamilya igsuon, dili lang ang ma-rewarded ikaw. It will be your whole household. Imong mga igsuon, imagine Dale will be the first PhD in the family. On both sides. Sa side sa kong nanay o sa side sa akong tatay. She's the first na PhD. Sam is the first nga engineer sa barko sa among family. Decide that you will be the first. And I'm the first pastor in both families. And my brother JR is a pastor in Saudi. Keith is a pastor here. And my children don't want to be pastors. Mag-researcher lang daw sila din, magsiman or katulang mga dagko kita ba? Amen. Pero yung ko, Lord, naagyo magpastor sa akong mga anak. Kung wala sa akong mga anak ni Pastor Bambi, basig si Andrew. Kay si Andrew, naingan siya, Mama, what it takes to be an intern pastor. Oh, naana may future. Thank you, Lord. And siya, I like to be an intern pastor. Diba? Hallelujah. Nanay yung isa nga ganahan mag-intern. No? So every time na ako sa office, mag-makeup ko, mag-makeup ko si Andrew na sa akong tapad, mag-interview na ako. No, di na siya muhunog storya. No, and praise God for that moment. Karon willing siya mag-intern, dako niya. Unta, di mausap. Pressure, mga igsoon, is a very powerful force. I tell you. If karon no, kapuyan kag pressure, likayan nimo ang pressure, murag Lord, ganang sa tanan ako pa, igsoon, you're missing the opportunity to be a better individual. Walay laing makapamaayo nimo, pressure na gyud. I want you to understand. No, laktawan na nako ning mga Newton's first law of motion. No? Inertia, meaning ana, kung ang object is at rest, kung at rest lang ang object, unsay ingon dira? Unsay ingon? Remains at rest. Oh, so kung ang wala siya motion, no, an object in motion remains in motion at constant speed and in straight line unless acted on by unbalanced force. This unbalanced force, mo ni siya pressure. Force. Ang force, ang formula, let's not go there. No, kay with me is Engineer Mimi and pastor of Living Word, Living Waters Oman. No, the wife of Gold, classmate mi sa una. And lisod kayo ang mga formula. But we're thankful to the Lord that we're both right now serving God. Di na ko ma-imagine ang gibuhat ni Lord sa iyang life po, sa akong life, because she's a pastor in Living Waters Oman today. And my heart is just grateful. Nakana bitang, sa una no, ako na may example, Pastora Mimi, no, na pag mag-Bible study ko, si Mimi mo, ano siya nga, ay di lang ko mo appeal daw. kay dili man gyud okay raman ko datuon pud mig Bible ana. Idlas kay ni siya Bible studyhan. Idlas. Pero nasapna ni Lord sa Oman. Amen. Nasapna ni Lord sa Oman. Slide 41. This is a picture of the pressing
Kasi tawag ani, barrel, wooden wine press. Grabe kay na ang pressure sa wine, para lang pressure sa grapes para lang mo-produce siya wine. And ang wine igsuon maskin pila ka tuig, samot siya mo lami, samot siya mo mahal. The more nga pressure imo agian, the more ka mamahal. The more imong value. So kung mahadlo kag pressure karon, imong value ubos kaayo. Kana bitang teksan lang ka, mag-uyab na dayon mo. Igsuon, gipaubos gyud nimo imong value. Amen? And you will not be marrying the right man or woman. Sa mga youth nga, dali ra ma-pressure. Giteksan lang, uyab na mo, wa pagani ka pamisitas balay. Kay dili gusto pressure. Ma-pressure ko sa ginikanan, may nang wa kabalo ang ginikanan. Aw sige, buhata na. Di ba imong value, tumban-tumban ra ka. You will not be like wine. Your philosophy of life will determine kinsa ka today. Can I hear an amen? Another example as a conclusion today is a raw diamonds. This is a picture of a raw diamonds. And if tan-awon nimo, mura ra gyud siya kanang tag 50 bitaw sa market. Kung dili siya i-process, dili nimo makita yung beauty. Right? Sa diamonds. If not being processed, mura na siya bato nga ordinaryo, nga tag 100. But, kung moagi ang diamond of pressure, slide 43, ingani nga machine ang muhasa sa diamond. Moagi siya init, moagi siya og bugnaw na pod, init na pod, hait kay nga mga machine. Anon say agian sa diamond? Grabe nga pressure. Everything is pressurized. And this is what will happen to the diamonds. Slide 44. Mahimo siyang very expensive. Tungod kay niagi siya grabe ka pressure. Now, let us look at the two pictures of a diamond. Nga raw, wala pa niagi og pressure, sa diamond nagiagi grabe nga pressure. Mahimo siyang mahal, mahimo siyang last long. Now, if mo crush ka because of peer pressure, because of pressure sa bisan unsa nga panghitabo nimo igsuon, your value will be very low. Pero kung kayano nimo igsuon ang pressure, bahala kung sa kalisod, you will have peace, you will sleep at night, and then you will function well. Because nakasabot ka, mauni akong filosofiya sa kinabuhi. This is who I am. Ingon si Paul, I press on. Kalimtan ako ang nahumana, because kung mudwell ka sa past igsuon, you will stay there. Pero kung kalimtan nimo ang nahumana, and then you press on, pressure, then you will receive a prize. Are we learning today? Let's all stand up. As our worship team would lead us in a song, ako mong dasigon tanan today, no, na Lord, na-pressure ko karon, daghan ko problema karon, dili ko okay karon, pero tabangi ko nga mahimong ligon ang akong framework, akong filosofiya sa kinabuhi para ma-achieve nako kung unsay akong gusto abdan sa kinabuhi.